Ang nakikita nyo mga idol ay alulod po yan. Alulod yan ng bubong. Ayan. Binili ko po ito sa bayan kanina. 200 pesos po yung ganyan. Di 8 haba. Ordinary lang po yan mga idol na alulod. Ayan. 3. 200 ang isa. Ilalagay ko yan mga idol dyan. Ayan. Lagay ko dyan. Kasi kapag umuulan mga idol, yung tulo ng tubig dito ang patak. Kaya kapag humina na, dito kaya tingnan nyo yung padero. Sira-sira na. Diba? Ayan o. Which is, nagre-reklamo yung kapitbahay namin. Actually, hindi rin naman iba yan kasi bukod sa kamag-anak, ninong at ninang pa po namin yung sa kasal. Pero hindi naman yun ang dahilan na pwede nating sabihin o dahilan na ninong naman yun. So, okay lang yun. Hindi. Aayusin natin. Di ba? Mas maganda yung aayusin natin. At the same time, para kahit na umuulan siya, hindi siya ampias. Wala siyang ampias dito. Makakadaan sila rito ng walang ampias ba? Kasi pag umuulan, ang lakas ng patak ng ulan dito, takaw, di masari yung dumadaan dito. Di ba? Kaya lalagyan natin yan. Kaya ako bumili ng 3 piraso. Sinukat ko yun eh. 12 feet yan eh. Dalawang 12 feet. 8 yan times 3, diba? 24. Ngayon, kaya ako naisipan i-video mga idol. Kasi kung mapapansin nyo, ang kintab nito, ang kintab niya no? Yan, ang kintab. Ngayon, ang gusto ko kasi, pinturahan muna bago siya ikabit. Kasi ordinary lang to eh. Kapag hindi mo pininturahan yan, at ikinabit mong ganyan, nakaw, saglit lang yan. Pinakamahaba na yung 3 taon, 2 taon, kakalawangin na yan. So, pipinturahan ko nang sa ganun, tumagal-tagal. Yun nga lang, bago ko pinturahan, gusto kong alisin yung kintab ng yero. Ayun, yung kintab niya, di ba? May dito sa walang araw. Ayan, yung kintab niya, galvanize po kasi yan eh, makintab. So, papatayin natin yan, yung kintab niya. Dahil kapag pininturahan nyo yan siya ng ganyan, hindi po masyado kakapit yung pintura. Okay? So, paano mapatayin yan? Paano aalisin yung kintab ng yero na yan? Yan. Aalisin natin. Ito lang yan mga idol. Gagamit tayo ng suka. Ayan. Dato puti. Advertise no? Pero hindi po any suka. Any brand ng suka. I-apply natin dyan. At makikita nyo, mag-iiba yung kulay niyan. Ito, pinakainan ng pusa yan eh. Buksan natin mga idol. Pakikita ko sa inyo na talagang tested yan. Suka. Ayan. Tira tayo ng konti, pang-adobo natin. Basta mapahiran lang yan. Ito yung brocha. Ayan. Ayan ha. So ito, ayan, kintab yan ha. Pahiran natin. Pahiran lang natin yan. Siyempre maya-maya pa, hindi naman pagkapahit eh. Magbabago agad yung kulay niya. Pahiran lang yan. Yung isa hindi natin papahiran. Ipag-compare natin yan mamaya. Okay? Ahead. Ayaw ko mag-water test. Oy, tingnan din ah. Ay, ingat ka. Yan, observe ko. Obserbahan natin kung magbabago ba. Kasi dati may ginanya na nasunog siya. Nung nawala yung pagkanikilado. Sunog ah. Yung, yan, di ba makintab? Nung nilagyan ko ng suka, nawala yung pagkanikilado niya. So, update ko na lang kayo mga idol. Nalagyan ko na itong isang to. Itong dalawa hindi pa. Obserbahan ko muna. So, ayan mga idol. Ito yung nilagyan ko ng suka. Ito yung walang suka. Lalagyan ko pa yan. So, ang dulas oh. Ito naman, sumasapit na yung daliri ko. Masarap ng pinturahan to. Ito, pag di mo pinatay yung ano nito, yung top coat nito,
Hindi masyado kakapit ang pintura dyan. Tingnan nyo yung t-shirt ko, kitang-kita. Di ba? T-shirt ko, cellphone ko. Di ba? Dito. Oh, labo, di ba? Oh. So, yun, yung pagkakaiba. Dito, ayan, kita nyo naman. Ang kintab ng isa, di ba? Ito, wala na. So, ganun lang. Papatayin nyo yung kintab ng yero. So, ito na, mga idol. Pipinturahan na po natin ngayon. Kasi natuyo na yung suka na in-apply natin. At the same time, nabawasan na, nawala na bahagya yung kinis niya, yung kinang ng yero. So, ito yung ating pintura. Ayan, mag-mix tayo.